Naisip mo na ba kung saan matatagpuan ang dulo ng universo? Kung nasaan ang linyang iyon, na lampas doon ay wala ng universo. At paano kaya ang itsura ng lugar na iyon? Umiiral nga ba talaga ang hangganang iyon? Alam natin na patuloy ang paglawak ng universo mula simula nito. Habol! Mag-subscribe ka! May simpleng katotohanan, lahat ay may simula at wakas. Maaari nating sabihin na ganito rin para sa universo. Mukhang lohikal ito, pero dapat nating tandaan na hindi natin nakikita ang buong universo. Lahat ay nakadepende sa bilis ng liwanag. Kaya ang nakikita lang natin ay yung bahagi ng kalawakan na ang liwanag ay umabot at naglakbay papunta sa daigdig sa loob ng bilyon-bilyong taon ng pag-iral ng universo. Ang bahaging ito ang tinatawag nating nakikitang universo o metagalaktika. Ibig sabihin, dito sa bahaging ito ng universo, may mga posibilidad para sa astronomical na pananaliksik. Ang mga pinakamalalayong bagay na kaya nating makita ay nasa layong 45 bilyong liwanag taon mula sa atin. Ang nakikitang universo ay may tinatayang 200 bilyong mga galaksya ng iba't ibang uri. Kaya lumalabas na para sa atin, mga naninirahan sa daigdig, ang universo ay may mga hangganan. Nagkakaroon din ito ng medyo malinaw na hugis ng isang globo. Ngunit sa totoo lang, ang universo ay mas malaki pa. Ano nga ba ang itsura nito sa labas ng nakikitang bahagi? Dapat nating alamin kung may hangganan ang kalawakan at gaano ito kalaki. Kung walang hangganan, paano gumagana ang universo? Sa lahat ng mga bersyong ito, nagkakaroon tayo ng mga problema. Ipalagay natin na ang universo ay talagang may hangganan. Ibig sabihin, sa likod ng hangganan ng universo, dapat merong isang bagay. Gayunpaman, taliwas ito sa pahayag na ang universo ay lahat ng mayroon sa ating mundo. Ito ang kanyang diwa at pundasyon. Kasabay nito, maaari nating isaalang-alang na posibleng may hangganan ang espasyo ng universo, pero wala itong aktwal na mga hangganan. Marami pa ring tanong ang natitira. Ano nga ba talaga ang ibig nating sabihin sa mga salitang ito? Magbibigay tayo ng halimbawa. Isipin mo na ikaw ay maglalakbay sa buong mundo. Sabihin nating nagpasya kang maglakbay palagi pasilangan. At ngayon, tinatahak mo ang daan, libo-libong kilometro, at sa huli ay bumabalik ka sa mismong lugar kung saan ka nagsimula ng iyong paglalakbay. Umalis ka roon na papuntang silangan, pero bumalik ka mula sa kanlurang bahagi. Ito ang malinaw na halimbawa ng tinatawag nating limitadong espasyo na walang hangganan. Tulad ng nakikita ninyo, ang daigdig ay hindi walang hanggan, pero wala itong tunay na dulo. Siyempre, ang universo ay hindi talaga planeta, pero pwede nating itong ituring na isang hypersphere na binubuo ng mga punto sa 4 na dimensional na espasyo. Ito ang pinakamalapit na paglalarawan sa ating sinabi. Ibig sabihin, kung magpapadala tayo ng satellite sa kailaliman ng universo, sa huli babalik din ito sa atin. Bakit nga ba ito nangyayari? Lahat ay dahil sa grabidad. Binabaluktot nito ang oras at espasyo. Mas mataas ang konsentrasyon ng malalaking bagay. Mas malakas ang pagbaluktot. Dahil dito, nababaluktot ang universo hanggang magdugtong ito sa sarili at bumuo ng hypersphere. Kung tama ang teoryang ito, di rin nababawasan ang tanong natin. Halimbawa, paano natin malalaman kung gaano kalaki ang universo sa ganitong sitwasyon? Una, bukod sa teoryang ito, sinubukan ng mga siyentipiko hanapin ang hangganan ng universo para patunayan ang pagiging bilog nito, ngunit nabigo sila. Kung isasaalang-alang naman ang teorya tungkol sa hypersphere, maiisip natin na nabubuhay tayo sa isang patag na universo dahil napakalaki ng sukat nito. Siya nga pala tungkol sa mga sukat. Kung susubukan nating tantiyahin ang laki nito, lalabas na ang universo na may ganitong hugis ay dapat na hindi bababa sa 1,000 beses, na mas malaki kaysa sa nakikita nating bahagi nito. Siyempre, sa ngayon, wala pa tayong eksaktong mga kalkulasyon. Sa totoo lang, maaaring mas bilyon-bilyong beses pang malaki ang universo kaysa sa nakikita natin. Hindi nagtatapos sa teorya ng hypersphere ang lahat. May mga mas kakaiba pa at sa ilang paraan ay nakakatawang mga bersyon. Ano ang masasabi mo kung ang universo natin ay isang donut talaga? Oo, tama ang narinig mo. Paano kung ang hugis ng universo ay mas kahawig ng isang 3-dimensional na singsing? Sa kasong ito, pareho lang lahat, gaya sa hypersphere. Babalik tayong muli sa puntong pinagmulan ng ating paglalakbay. Siyempre, may mga kakaibang detalye rito na maaaring magmukhang medyo kakaiba sa inyo. Kung ang universo ay may anyo ng kakaibang hyperdonut, maaaring magkaroon ng mga kakaibang fenomena
dahil sa natatanging estruktura nito. Halimbawa, kung dalawang satellite ang sabay nagsimula mula sa parehong punto at bilis, mas mauunang bumalik ang isa kaysa sa isa pa. Halimbawa, maaaring mangyari ang mirror effect sa kalawakan, kung saan makikita ang isang bagay sa dalawang magkaibang lugar sabay. Sa ganitong paraan, maaari nating mapanood ang isang kometa na kasisimula pa lang mabuo. At kapag literal na iniikot natin ang ating ulo, makikita na natin agad kung paano ito bumabangga sa isang planeta. Ganyan ang mga laro ng liwanag. Dahil sa kakaiba at hindi likas na estruktura, ang ganitong uri ng universo ang magiging pinakamaliit kumpara sa iba pang posibleng mga bersyon. Ang laki nito ay ilang ulit lang na mas malaki kaysa sa nasasaksihang bahagi ng universo. Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga ganitong konklusyon ay mahina ang batayan at kulang sa matibay na argumento, kaya maaaring lubos na nagkakamali ang mga siyentipiko tungkol sa laki nito. Ngayon, sa prinsipyo, napag-usapan na natin ang mga posibilidad ng may hangganang universo. Pero paano naman kung ang universo ay talagang walang hanggan? Karamihan sa mga siyentipiko ay agad tinatanggap ang posibilidad na ito dahil inilalarawan ito sa kosmolohikal na modelo. Tinutulungan tayo nitong maunawaan ang mga prosesong nagaganap sa universo at kung paano natin naiisip ang walang hanggang universo. Isang espasyo ito kung saan makakabiyahe ka ng walang hanggan at laging may bagong matatagpuan kahit di mo baguhin ang direksyon. Medyo mahirap itong maintindihan para sa atin. Maaari kayang umiral ang universo ng walang hanggan sa ganitong kaso o ang dahilan ng paglitaw nito ay ang tinatawag na wala? Dito, maaari tayong umasa sa mga ebidensya na minsan ay nagkaroon talaga ng malaking pagsabog sa universo. Ibig sabihin, may simula ito at dito, dapat nating pansinin ang isang kawili-wiling bagay. Alam natin na ang universo ay patuloy na lumalawak. Ngunit, kung ito ay walang hanggan mula pa noong una, paano mangyayari ang paglawak? Dito, masasabi lang natin na dahil sa paglawak, lumalaki ang distansya sa pagitan ng mga galaksya at mga kumpol nito. Ibig sabihin, kahit ang walang hanggang estruktura ay pwedeng lumaki pa. Yan ang paradox natin. Ang hirap intindihin at tanggapin. Pero dito rin nakasalalay ang kagandahan ng universo. Ito ay misteryoso, puno ng mga kakaibang bagay. At dahil dito, mas lalo nating gustong tuklasin ito. Ang paradox ng walang hanggang universo ay nagtatanong sa tunay na kalikasan ng kosmos at ating lugar dito. Ang ideya ng kawalang hanggan ng universo ay nagpapaisip kung kaya natin itong maintindihan at kung sapat ba ang ating isipan para sa ganitong abstraktong konsepto. Bilang resulta, maaari tayong makarating sa mga napaka-kontradiktoryong konklusyon na mahirap maintindihan at tanggapin. Gusto mo bang makita kung paano banayad na humahampas ang alon sa baybayin at panoorin ang kamanghamanghang paglubog ng araw habang unti-unting lumulubog ang kulay kahel na araw sa turkesa at malalim na dagat? Ang malawak na karagatan ay isa sa pinakamagandang tanawin sa mundo at nakapagtataka ring isipin na sa daigdig lang ito matatagpuan. Naalala mo ba ang planetang Miller sa pelikulang Interstellar? At ang mga higanting bundok na nakita ng crew sa abot-tanaw? Kalaunan, natuklasan na ang mga bundok na iyon ay higanting alon ng pagtaas ng tubig, mas malaki pa sa anumang tsunami sa daigdig. Walang duda, ang pelikula ay kabilang sa genre ng siyensiyang piksyon. Ngunit sa universo, may mga totoong mundo na ganito at tinatawag silang higiyan. Ang kakaibang pangalan ay talagang madaling ipaliwanag. Nabuo ito mula sa mga salitang hydrogenuim. Ibig sabihin ay hydrogen at karagatan. Ang mga hypothetical na mundong ito na puno ng tubig ay maaaring tirahan. Kaya't aktibong hinahanap ngayon ng teleskopyong James Webb ang mga ganitong uri ng exoplanet. Layunin ng aparato na tuklasin ang biosignature o anumang senyales o epekto ng buhay sa kanilang mga ibabaw. Ibig sabihin nito, kung may buhay sa planetang Gigia o nagkaroon noon, tiyak na makakakita si James Webb ng kahit anong palatandaan na nagpapatunay dito. Ano nga ba ang mga kahanga-hanga, hindi pa natutuklasan at misteryosong mga mundong ito? At mayroon bang mga kandidato para sa titulong Gigia? Magsimula tayo sa sagot sa pangalawang tanong. Oo, meron. At ito ay ang planetang K2-18. Matatagpuan ito sa 124 na liwanag taon mula sa daigdig. Ang bituin nitong pinagmulan ay ang pulang duwende na K2-18. Ang isang buong ikot ng planeta sa paligid ng bituin ay natatapos sa record na bilis.
sa loob lamang ng tatlong araw sa daigdig. Malamang, ito ay isang super Earth. Ibig sabihin mas malaki ng husto ang masa ng katawang celestial na ito kumpara sa daigdig. Natuklasan ang planeta noong 2015 at mula noon ay pinag-aralan ito ng ilang mga teleskopyo, kabilang na ang Hubble, ang ating kilalang kapangalan, at Kepler. Sila ang nakatuklas ng sobrang singaw ng tubig sa atmosfera nito. Dito nagsimulang lumitaw ang mga hinala na isa itong klasikong higiyan. At noong 2023, mas masusing pinag-aralan ni James Webb ang planetang K218. At ano ang natuklasan niya? Natuklasan niya ang bakas ng dimethyl sulfida. Isang sangkap na sa daigdig ay tanging mga buhay na organismo lang ang gumagawa. Hindi ibig sabihin nito na kailangang magmadali tayong mag-empack ng swimsuit. Kung may tubig sa planeta, posible itong nasa kumukulong estado. At maaaring lumitaw ang iba pang mga katotohanan sa paglipas ng panahon na hindi magpapahintulot sa sangkatauhan na lumipat doon. Gayunpaman, hindi maitatanggi na ang K218b ay nasa habitable zone ng kanyang bituin na mahalaga ito. Mayroon na bang natuklasang planetang katulad ng Gigiana noon? Oh, meron na. Ito ay sina XO, 1b, WASP, 12b, 17b at 19b, pati na rin ang high definition, 200, 458b. Ito ang unang planetang pinaniniwala ang may tubig sa ibabaw at nasa tirahan na sona ng ina nitong bituin. Uulitin ko, para sa mga taga-daigdig, mahalaga lang ito sa siyensya, gaya ng sa pelikulang Interstellar. Kahit na may karagatan sa planetang ito, malamang na ito ay tuloy-tuloy at walang kahit kaunting bakas ng lupa. Maaaring hindi lubos tumugma ang katangian ng anyong tubig na ito sa inaasahan natin. Sa 2028, ilulunsad ang teleskopyong Ariel para tukuyin ang sangkap ng atmosfera ng exoplanet. Sa panahong iyon, umaasa ang mga siyentipiko na mas marami pa silang malalaman tungkol sa mga Gigian. Ngayon, subukan nating sagutin ang unang tanong na ibinigay sa simula ng video. Ano nga ba talaga ang mga planetang Gigian? Kung imomodelo natin ang kanilang mga kondisyon sa madaling salita na maiintindihan ng karaniwang tao. Ang mga pandaigdigang anyong tubig ay may sukat at lalim. Ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay mga 4 na kilometro. Hindi pa kasama rito ang Mariana Trench, ngunit ito ay isang exception. Pero mas kahanga-hanga ang mga Gigians. Ang kanilang lalim ay maaaring umabot ng 100 o kahit 1,000 kilometro. Mahirap isipin ang isang batiscaf o submarino na magtatangkang maabot ang pinakailalim ng ganitong anyong tubig. Malamang hindi na nakapaghintay si Cameron sa pagsisid. Ano pa kaya, bukod sa malalim na tubig, ang maaaring idagdag sa mga katangian ng mga higiyan? Malamang, napakakapal ng kanilang atmosfera na binubuo ng singaw ng hydrogen at mahusay na nakakapigil ng init. Dapat sapat ang presyo nito para manatiling likido ang tubig sa ibabaw ng planeta. Tungkol naman sa temperatura ng mga anyong tubig sa pinakamataas na antas, maaaring sabihin na maaari itong maging sobrang lamig o sobrang init. Isipin mo na lang ang isang karagatan na kumukulo ang tubig dahil ang temperatura ng atmosfera ay 200 degrees Celsius. At, sandali lang, doble ito ng normal na temperatura ng pagkulo. Bakit hindi nauubos ang tubig sa karagatan kahit kumukulo ito? Tandaan mo yung nabanggit natin kanina. Matinding atmospheric pressure. Ito ang pumipigil sa pag-evaporate ng mga anyong tubig. Ang mga kondisyong ito ay halos tulad sa Venus, kaya hindi talaga angkop para sa buhay. Pero huwag tayong magmadaling magkonklusyon dahil posible pa ring mabuo ang buhay sa loob ng karagatan. Ano ang pagkakaiba ng mga ganitong planeta sa buwan ng Jupiter na Europa? Walang pumipigil sa atin mag-isip na may buhay sa ilalim ng yelo ng karagatang ito. Dahil sa greenhouse effect sa Gikea, hindi ibig sabihin na palaging mainit doon. Hindi ganoon kasimple ang lahat. Halimbawa, kung ang isang celestial na katawan ay tidal locked sa kanyang bituin, maaaring malamig ang likod nitong bahagi. Sapat ito para umusbong ang ilang uri ng buhay, lalo na tungkol sa lamig. Sa ilalim ng matinding presyon at libu-libong kilometrong lalim ng tubig, nabubuo ang kakaibang uri ng yelo na iba sa karaniwan. Maglakbay tayo sa agham ng maikli. Ang yelong nabubuo sa ibabaw ng mundo dahil sa atmosfera ay hindi pa ang sukdulan ng pagkakaiba-iba ng ganitong mga substansya. Halimbawa,
Kung palalamigin mo ang tubig sa bilis na 1,000,000 Kelvin kada segundo, makakabuo ka ng salaming tubig, isang kakaibang substansya na mahirap maisip ng tao. Pwedeng palamigin at siksikin ang yelo sa mataas na presyon at init at gawing parang alikabok ng diamante. Pinaniniwalaang ang matitibay na substansyang ito ang bumabalot sa mga disyerto ng Neptuno, Pluto, Caron at Titan. Kasama rin dito ang Yelo 5 na may pinakakomplikadong estruktura sa lahat ng anyo ng substansyang ito. Para makuha ito, kailangang palamigin ang tubig sa espesyal na mga kondisyon. Minus 20 degrees Celsius at presyong 500 megapascal. Ang yelong ito natutunaw lang sa 50 degrees Celsius, hindi mas mababa. Bakit natin ito binabanggit? Naniniwala ang maraming siyentipiko na sa ilalim ng mga anyong tubig sa planetang Hesian, maaaring nabubuo ang ganitong tipak ng yelo. Posibleng ang buong karagatan ay binubuo ng nabanggit kaninang parang salaming tubig. Maraming kamangha-manghang tuklas ang naghihintay sa hinaharap. Gayunpaman, balikan natin ang pagmumodelo ng mga kondisyon sa mga planetang Hesian. Paano kung ang ganitong uri ng katawan sa kalawakan ay kulang sa liwanag mula sa bituin nitong pinagmumulan? Walang problema. Ang mainit na core at makapal na atmosfera ay sapat na. Dahil dito, maaaring magkaroon ng init sa karagatan para sa pag-usbong ng buhay. Kapansin-pansin na ayon sa mga datos na nakuha ng mga astropisiko, halos sigurado sila na ang mga planetang Hesian ay ang pinakamarami sa universo. Mas marami pa kaysa sa mga super-Earth o mga gas giant. Hindi inaasahang konklusyon, hindi ba? Pero hindi dapat tayo masyadong umasa ng magagandang posibilidad. Kung may buhay man sa mga ganitong planeta, malamang ito ay binubuo lamang ng mga microorganismo o sa pinakamatindi ng ilang kakaibang nilalang na gumagapang sa ilalim ng malalaking karagatan o awkward na lumalangoy sa kailaliman ng mga ito. Sa kahit anong kaso, sa ngayon ay isa lang itong palagay. Paano kung labis ang chismis tungkol sa angkop na pamumuhay sa mga planetang gikean? Mag-isip tayo ng lohikal anong mga kondisyon ang kailangan para sa pagsisimula ng buhay. Tinutukoy dito ay buhay na nabuo katulad ng sa atin. Kailangan natin ng 3 pangunahing kondisyon, pinagmumulan ng enerhiya. Ibig sabihin ay isang bituin o mga geothermal na proseso, mga sustansya, at likidong tubig. Hindi naman ganun karami kung iisipin mo. Pagdating sa bituin na pinagmulan, ang mga planetang Hesian ay maaari lamang umiral malapit sa mga pulang duwende. Doon kadalasan sila natatagpuan dahil masyadong mainit para sa kanila ang mga dilaw na bituin tulad ng araw. Ang tubig ay basta na lang kukulo. Kahit gaano pa kakapal ang atmosfera, may isa pang aspeto na nagsusulong sa posibilidad ng buhay sa mga pandaigdigang karagatan. Sa pagbuo ng ganitong mga katawan sa kalawakan, malamang na dinaanan nila ang matinding pagbagsak ng meteorite. Maraming bagay mula kalawakan ang lumubog sa kanilang tubig at nagpayaman sa likido ng metal at organikong materyales. Napaka-importante nito dahil ang litosfera sa mga ganitong planeta ay mahina ang pagkakabuo. Wala silang mga kontinente at maging mga isla o bulubundukin na maaaring pagkunan ng mahahalagang mikroelemento mula sa ilalim ng lupa. Bukod dito, sa ilang bahagi ng malalawak na anyong tubig, tanging mga ekstremopilo lang ang kayang mabuhay dahil sa matitinding kondisyon. Pero muli, ito ay mga paunang konklusyon lamang. Walang nakakaalam ng tiyak. Maaaring ang mga gikean ay ganap na sterile at umaasa lang tayo sa maling pag-asa. Sa huli, dumating na tayo sa mga tunay na kamanghamanghang teorya. Para ipakita ito, balikan natin ang nobela ng Polish futurist na si Stanisław Lem Solaris. Ang akda ay tungkol sa planetang may matalinong karagatan. Ang anyong tubig na ito ay nakakaapekto sa orbit ng planeta niya, kaya naiiwasan nitong mabangga sa ibang bagay sa kalawakan. At kaya rin nitong lumikha ng mga masalimuot na estruktura sa ibabaw ng malagilatinang substansya na siyang bumubuo rito. Paano kung kahit isa lang sa mga planetang gaya ng Geikean ay katulad ng inilarawan ni Lem? Kung babalikan natin ang propesiya ni Wells o ibang siyensyang piksyon, hindi ito ganoong imposible. Maghahanap tayo ng buhay sa karagatan, habang ang karagatan mismo ay buhay at nag-iisip. Sa akdang ito, may isang makahulang pahayag. Hindi tayo naghahanap ng iba kundi tao. Hindi natin kailangan ng ibang mundo. Kailangan natin ay salamin. Ganyan din natin matatawag ang lahat ng pagsasaliksik na nakabatay sa ating paniniwala tungkol sa pinagmulan, pagbuo at pag-unlad ng buhay.
Pero huwag tayong malugmok sa kalungkutan dahil maaaring nasa bungad tayo ng mga dakilang tuklas. At ang mga planetang Haitian ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa kapalaran ng hinaharap ng sangkatauhan. At hindi mahalaga kung ano ang laman ng mga ito. Sobrang kritikal na likido, mainit na yelo o protoplasma, kailangan pa rin nating pag-aralan ang mga ito. Ang karanasang ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad at kaalaman sa agham tungkol sa universo. Kung di mo aaralin ang pisika, puno ng himala at sorpresa ang buhay mo. Hindi ito biro. Totoo, lahat sa paligid natin, mula sa mansanas na bumagsak kay Newton hanggang sa paglawak ng universo, ay naaayon sa mga fundamental na batas ng agham na ito. Pero ang buhay, na pabago-bago, madalas ay ginagawang ilusyon ang mga bagay na buong puso mong pinaniniwalaan. Halimbawa, ang ikalimang puwersa ng kalikasan. Alamat lang ba ito o totoo? Alam ng lahat na 4 lang ang mga puwersang ito sa pisika. Saan nga ba nagmula ang ikalima? Naging interesado rin kami, kaya mas lalo naming sinuri ito. Mahirap bang maghanap ng itim na pusa sa madilim na kwarto? Lalo na kung wala ito roon? Itinuturing na rhetorical ang tanong na ito ni Confucio noon. Naangkop sa mga pagsubok na patunayan ang hindi mapapatunayan o alam ng mali. Maaaring iugnay ba ang eporismong ito sa paghahanap ng ikalima? Umiiral ba ito? At kung oo, paano ito na ipapahayag? Wala pang matinong sagot sa alinman sa mga tanong na ito. Ano ang ikalimang puwersa ng universo? At bakit porsigido ang mga siyentipiko na hanapin ito? Ang totoo niyan, nitong mga nakaraang taon, habang dumarami ang mga natutuklasan, ang standard model na siyang pundasyon ng lahat ng kilala nating pisika ay tila nabibitak na. Madalas lumilitaw ang ebidensya ng mga bagay na kakaiba at labas sa nakasanayang batas. Para sa mga hindi pamilyar sa theoretical na pundasyon ng makabagong pisika, ipapaalala namin ng maikli kung saan ito nakabatay. Sa pisika ng mga elementong partikulo, may 4 na pangunahing puwersa: grabidad, fenomeno ng elektromagnetismo at pati na rin ang malakas at mahinang interaksyong nuklear. Sila ang dahilan kung bakit gumagalaw ang lahat sa universo at kung bakit bumabagsak sa lupa ang bola ng basketball pagkatapos dumaan sa ring. Hindi pa rin tayo nagkakahiwa-hiwalay sa mga atomo dahil sa kanila. Kamakailan lang ang matibay na kuta ay nagsimulang gumuho. Bakit? Ang dahilan ay ang biglaang mga tuklas na lumitaw na talagang hindi akma sa tinatawag na standard na modelo. Dalawang pinakamalalaking kaaway ng pisikal na pundasyong ito ay ang haka-hakang dark matter at dark energy. Kailangan mo ng halimbawa? Sige. Matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang kilos at bilis ng pag-ikot ng mga galaksya at natuklasan nilang may kakaiba sa kabuuang masa ng universo. Malaking bahagi nito ay nagmumula sa hindi pa kilalang substansya. Tinawag nila ang anyong ito ng materya na madilim. Hindi tumigil doon ang mga astropisiko at sa karagdagang pananaliksik, natuklasan nila na ang universo ay hindi lang basta lumalawak, kundi mas lalo pang bumibilis habang nangyayari ang prosesong ito. Pero para dito, kailangan ng napakalaking dami ng enerhiya. Ang tanong, saan kinukuha ng universo ang enerhiyang iyon? Walang maisip ang mga siyentipiko kundi ipalagay na may uri ng enerhiyang hindi pa natutuklasan. Kaya tinawag nila itong madilim, gaya ng madilim na materya. Sila ang iniuugnay sa tinatawag na ikalimang puwersa na dapat magpaliwanag sa mga hindi tugma ng bagong tuklas sa batas ng modernong pisika. Hindi direktang naoobserbahan ang madilim na materya at enerhiya. Ang kanilang mga anyo, katangian at komposisyon ay hindi pa rin alam sa ngayon. Sa kabila nito, hinahanap pa rin natin ang itim na pusang wala sa dilim. May mahalagang detalye. Bawat interaksyon sa standard model ay may sariling subatomikong partikulo para magpadala ng impormasyon tulad ng gluon, boson, photon at di pa napapatunayang graviton. Kaya, ang dark matter at dark energy ay dapat may katulad ding mga partikulo. Sa unang kaso, iminungkahi ng mga siyentipiko ang weakly interacting massive particle, ngunit sa ngayon, hindi pa mahalaga ang impormasyong ito. Iba pa, nakakuha ba ang mga pisiko ng kahit anong ebidensya ng pagkakaroon ng ikalimang puwersa na kumokontrol sa dark matter at energy o ng kaukulang subatomic na partikulo? Magugulat ka, pero oo. Sa eksperimento ng MUONG, 2 na isinagawa ng mga siyentipiko sa Fermilab na matatagpuan sa maliit na bayan ng Batavia malapit sa Chicago, inihayag nila ang isang seryosong tagumpay.
Lumabas sa eksperimento na natuklasan nila ang ikalimang puwersa ng kalikasan o isang subatomic na particle na di pa kilala noon. Ano ang laman ng eksperimento? Katulad ng sa malaking Hadron Collider, pinabilis nila ang partikulong MION sa loob ng 14 metrong singsing habang may malakas na magnetic field. Mas malaki kaysa inaasahan ang pag-ugoy ng MION. Kaya inisip ng mga pisiko na maaaring may di pa kilalang puwersa. Iniuugnay nila ang kakaibang pag-ugoy ng MION sa epekto ng puwersang iyon. Malaki ang statistical na pagkakamali sa eksperimentong ito kaya hindi ito kinilala ng lahat. Pero may bagay pa ring nakaapekto sa MION kaya posible rin nitong maapektuhan ang iba. Ang mga resulta ng eksperimentong ito ay ipoproseso pa hanggang sa katapusan ng 2025 at doon pa lang ilalabas ang pinal na desisyon. Hindi lang ito ang eksperimento na ginawa sa ganitong paraan. Sa malaking Hadron Collider, nagkaroon din sila ng karera ng partikulo at pareho rin ang naging konklusyon. Magkakaroon ng ikalimang puwersa, kaya isang bagsak lang, daan-daang kuneho agad ang mapapatay. Kung matuklasan ng mga astronomo ang ikalimang puwersa, masasagot nila ang maraming hindi pa nalulutas na tanong at misteryo. Higit pa dyan, posible na wala talagang dark energy at sa halip ay naroon ang mismong ikalimang puwersa na siyang nagpapabilis ng paglawak ng universo sa hindi masukat na antas. Subukan nating tingnan mula sa ibang anggulo. Ipagpalagay natin na madaragdagan ang standard na modelo ng isang bagong puwersa. Ano nga ba ang magbabago sa ating pang-araw-araw na buhay? Walang magbabago sa araw-araw natin, pero sa makrokosmo, malaki ang posibilidad. Unang-una, kailangan nating gawing doble ang edad ng universo, kaya magiging 27 bilyong taon na ito. Anong meron doon? Malaki na agad ang pagkakaiba ng matematika sa datos mula sa James Webb Teleskopyo at iba pang aparato papuntang daigdig. Pangalawa, kapag nabuo na ang palaisipan at natagpuan ang ikalimang elemento, magkaayos na ang quantum mechanics at theory of relativity at mawawala ang mga kakulangan, pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, mas pinagsisikapan ng mga siyentipiko na maghanap ng anomalya sa eksperimento at makita ang hindi tugma sa practice at teorya bilang patunay ng posibleng karagdagang puwersa ng kalikasan. Sinasabi rin ng mga astrophysicist na posible na ang ikalimang puwersa ay may lakas na maihahambing sa grabidad. Ibig sabihin, maaari itong mas mahina kaysa sa malakas at mahinang interaksyon. Sa anong distansya maaaring magpakita ang mga epekto ng ikalimang puwersa? Pinaniniwala ang kikilos ito mula milimeter hanggang sukat ng universo. Dapat ding banggitin ang partikulo na nagsisilbing tagapagdala ng ikalimang puwersa. Ano kaya ang maaaring hitsura nito? May paunang sagot na ang mga astropisiko. Ito ay ang partikulo na X-17. Saan kaya nanggaling ang kakaibang pangalan na ito? Batay ito sa masa ng nasabing boson na sinusukat sa electron volt. Muli, hindi pa rin napatutunayan sa eksperimento ang pag-iral nito. Noong 2015 iminungkahi ng mga pisiko mula Hungary ang partikulong ito bilang sanhi ng ilang anomalya na lumalabas sa ilang eksperimento. Sa madaling sabi, sa panahon ng eksperimento nila, sa halip na bumaba ang bilang ng electron-positron pairs habang binobomba ng mga proton, ang target na gawa sa lithium-7 kabaliktaran ang nangyari. Maraming beses pang dumami ang kanilang bilang. Napagpasyahan ng mga eksperimento na may isang partikula na hindi pa kilala sa agham ang lumahok sa proseso. Dito nagsimula ang hindi inaasahang resulta. Sa eksperimento, sinubukan ng mga astropisiko hanapin ang dark photon, mga hypothetical na partikula na pinaniniwalaang bumubuo sa dark matter. Pero ang natuklasan nila, ibang bagay ang kanilang nakita. Inulit pa ng mga espesyalistang Hungarian ang eksperimento gamit ang iba't ibang isotope at nakuha pa rin ang parehong resulta. Kaya, hindi talaga pwedeng sabihing nagkataon lang ito. Naging interesado ang mga siyentipiko mula Universidad ng California sa mga eksperimentong ito at dumating din sila sa parehong konklusyon. Malamang natagpuan na ang particle na nagdadala ng ikalimang puwersa. Siyempre, may mga bumabatikos din sa teoryang ito. Hindi lahat ay naniniwala na sa isang bahagyang masusing na pag-aralang saklaw ay biglang may natuklasang bagong particle. Ipinapakita rito na hindi gaanong pinaniniwalaan ang mga scientificong Hungarian kumpara sa British. Biro lang. Dagdag pa, mapanuyang binanggit ni Andrei Rostovtsev ng Institute of Information Transmission Problems ang kwento ng opera experiment, kung saan di umano'y nadiskubre ang mga neutrino
na mas mabilis pa sa liwanag. Nang suriin, nalaman na mali lang pala ang pagkakabit ng kable sa laboratorio. Salik ng tao, wala tayong magagawa. Bukod sa partikelang X-17, iminungkahi rin bilang mga posibleng tagapagdala ng ikalimang puwersa ang Z-boson o leptoquark. Ano paman, malamang na ang sangkatauhan ay nasa hangganan ng pag-usbong ng bagong pisika o pisika na lampas sa standard na modelo. Theoretical na matagal na itong binubuo upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi pa maipaliwanag na ipinapadala sa atin ng mga teleskopyo at hindi pasok sa alinman sa mga umiiral na pisikal na modelo. Anong mga problemang nilulutas ng bagong pisika? Kasama rito ang ikalimang puwersa. Hindi kayang ipaliwanag ng standard na modelo ang maraming bagay. Ang proseso ng grabitasyon, ang katotohanang may masa ang neutrino na dati ay itinuturing na walang masa, pati na rin ang kakaibang pag-uugali ng muon at ang asimetriya ng materya. Lahat ng ito ay kayang ipaliwanag ng pisika na lagpas sa standard na modelo pero hindi pa ito ang pangunahing layunin. Ang mga siyentipiko sa pamamagitan ng maraming pananaliksik at eksperimento ay nagsisikap na bumuo ng teorya ng lahat. Isang pinag-isang pisikal-matematikal na konglomerado na nagpapaliwanag ng lahat ng mga fenomena sa universo batay sa mga fundamental na interaksyon o mga puwersa. Pero base sa mga palatandaan, matagal pa bago mabuo ang universal na batas na ito. Ano kaya ang naghihintay sa sangkatauhan sa hinaharap? Ang mundo ay parang isang kotse na tumatakbo ng napakabilis sa kadiliman ng panahon, mga panahon at mga espasyo, pero laging limitado ang nakikita ng nagmamaneho. Paminsan-minsan, may mga blind spot na lumilitaw sa tabi ng ating batong sasakyan. Ang mga blind spot na ito ay mga anomalya na hindi maipaliwanag ayon sa karaniwang modelo. Kaya ang mga pisiko, parang mga relihiyosong panatiko na naniniwala sa pagdating ng Mesiyas, ay naghihintay kung kailan darating ang tagapagligtas na ikalimang puwersa at ilalagay ang lahat sa tamang lugar. Habang di pa ito nangyayari, tuloy lang tayo sa araw-araw na gawain. Maswerte tayo. Nabubuhay tayo sa panahong mabilis, ang pag-unlad ng agham sa kalawakan. Marami tayong natutunan sa malalayong galaksya dahil sa high-tech na teleskopyo at research probe. Nakakuha tayo ng napakaraming larawan ng napakaiba-iba at kamanghamanghang universo. Parang eksena ito sa siyensyang piksyon na pelikula kung saan ang kalawakan ay mukhang komportable at madaling unawain. Gayunpaman, hindi lahat ng bahagi ng universo ay ganito. May mga planeta na lubos na nababalot ng dilim at may mga mundo na ang mga kondisyon ay magpapaalala sa atin ng impyerno mula sa mga Kristiyanong kasulatan. Minsan, may mga planeta tayong natatagpuan na kakaiba ang lahat ng bagay. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga ganitong planeta. Ano ba talaga sila at bakit natin sila maituturing na kakaiba? Karaniwan, sa dami ng mga mundo, napapansin natin ang mga planetang lubhang mapanganib o kaya'y yaong may potensyal na pagsimulan ng buhay. Madalas nating napag-uusapan ang dalawang kategoryang ito at marami na rin tayong nagawang video tungkol sa ganitong mga planeta sa ating channel. Ngunit sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng pansin ang isa pang kategorya na kinahihiligan ng mga sayentipiko, ang mga kakaibang planeta. Dito, hindi umaayon sa inaasahan ang mga proseso. Ang mga ganitong planeta ay nagpapaisip sa atin kung tama nga ba ang mga pangunahing batas ng astrophysics at hindi lang iyon. Simulan natin sa dilaw na duwende mula sa sistema ng high definition 800-606. Sa maraming paraan, kahawig siya ng ating araw. Umiikot sa bituing ito ang planetang high definition 800-606b kung saan napakahindi matatag ng klima. Gumagalaw ito papunta sa dulo ng sistema sa bilis, hinahabol ang kanyang pinagmulan na bituin. Itinuturing ang planetang ito bilang isang gas giant at 4 na beses ang bigat nito kumpara kay Jupiter. Kahanga-hanga sa mga buwan ng planeta, kung meron man, maaaring kasing init ng sa daigdig ang temperatura. Gayunpaman, hindi matatag ang kondisyon sa eksoplaneta dahil mabilis itong lumalapit sa kanyang bituin. Nabawasan ng 30 beses ang distansya nila sa loob ng 55 araw. Kamangha-mangha ang pagbabago ng temperatura. Sa pinakamababang punto ng orbit, pwedeng tumaas ng 2 beses ang temperatura sa loob ng 6 na oras. Ang pagbabago sa temperatura ang sanhi ng malalakas na bagyo na maaaring umabot sa 5 kilometro bawat segundo ang bilis. Di ka talaga makakatakas dun. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga sakuna.
Yayanigin pa ang eksoplaneta ng mga shockwave na dulot ng biglaang paglawak ng atmosfera. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sistema na nasa layong 434 na liwanag taon mula sa ating daigdig. Mayroong isang kawili-wiling planeta dito na tinatawag nating Super Saturn o J1407b. Ang bituin nito ay halos kapareho ng araw. Ang Super Saturn ay bahagyang mas mabigat kaysa sa Saturn at Jupiter sa ating solar system. Bakit tinawag na Super Saturn ang planetang ito? May sistema rin ito ng mga singsing na mas malaki. 37 lahat. Mas mabigat pa ang mga singsing kaysa sa ating planeta. Ngunit hindi rin ganun kasimple ang sistemang ito. Napaka-unstable ng sistemang ito. May mga bahagi nito na humihiwalay at lumalayo sa planeta, habang ang iba naman ay bumabagsak pabalik sa ibabaw nito. Sa atmosfera ng planeta, nangingibabaw ang helium at hydrogen. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang Super Saturn ay nasa yugto pa ng pagbuo nito. Tinatayang nasa 16 na milyong taon pa lang ang edad nito. Sa loob ng planeta may malaking core na gawa sa metal. Malaki ang posibilidad na may malaking buwan ang Super Saturn na nagtutulak ng mga dayuhang bagay palayo sa orbit nito. Kaya nagkakaroon ng butas sa singsing. Sa totoo lang, sa ganitong klase ng sistema, maaaring maraming ganitong uri ng mga buwan. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga salik mula sa tidal forces hanggang sa liwanag na nagmumula sa bituin, maaaring masabi na ang mga kondisyon ng temperatura doon ay maaaring maging komportable. Ang kalangitan mula sa ibabaw ng ganoong buwan ay maaaring napakaganda. Dahil sa matinding liwanag, hindi masyadong madilim ang gabi at makikita sa itaas ang mahahabang guhit ng liwanag. Hindi lahat ay pwedeng maging ganoon kaganda rito. Dahil ang mga bagay ay medyo malapit sa isa't isa, naaapektuhan sila ng tidal forces ng bawat isa. Kung may karagatan sa buwan, magkakaroon ng malalakas na alon na regular na tatama at sasakop sa malalawak na lugar. At syempre, hindi mawawala ang mga pagsabog ng bulkan, hindi ba? Lumilipat tayo sa taong 2000 sa isang hiwalay na bahagi ng sistema ni Kepler-413 at 13, may isang hindi kilalang bagay sa kalawakan na lumitaw sa pagitan ng ating planeta at malayong bituin na parang tinatakpan ito. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito. Malamang, ito ay paggalaw ng isang exoplanet. Para sa mga siyentipiko, nangangahulugan ito ng pagtuklas ng bagong bagay sa kalawakan. Pero hindi pala ganoon kasimple. Naghintay ang mga siyentipiko ng 180 araw, ngunit hindi nila nakita ang inaasahang paggalaw. Sa magandang balita, natukoy noon ang katangian ng exoplanet. Isa itong higante, may radius na 40% mas malaki kaysa Jupiter at 25 beses na mas mabigat kaysa daigdig. Ang exoplanetang ito ay tinawag na Kepler-413 at 13b. Ano ang nangyari sa planetang ito? Pagkatapos na hindi nangyari ang inaasahang paggalaw, bigla na lang nawala ang bagay na iyon. Hindi na ito makita ng mga sensor ng ating mga kagamitan. Noong una, inakala ng mga siyentipiko na ang ulap ng alikabok malapit sa bituin ay maaaring iniwan ng exoplaneta. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay nakakagulat. Matapos ang 800 araw, muling nakita ang exoplaneta sa parehong lugar, ngunit agad din itong nawala tulad ng dati. Matagal na hindi maipaliwanag ang kakaibang asal ng exoplaneta, ngunit kalaunan, naging malinaw din ang sitwasyon. Ang lahat ay dahil sa orbit ng Kepler-413 at 13b, mayroon itong mga kakaibang katangian. Ang exoplaneta ay napakalapit sa dobleng sistema ng mga bituin. Patuloy na naaapektuhan ng mga puwersang gravitasyonal ang Kepler-413 at 13b na siyang nakakaapekto rin sa kanyang orbit. Bilang resulta, labis na nagbabago ang landas ng paggalaw nito. Kapag naabot na ng paglihis ang pinakamataas na antas, basta na lang nawawala ang exoplaneta sa ating paningin. Ang orbit ng exoplaneta ay lumilihis ng humigit kumulang 2.5 degrees sa magkabilang direksyon tuwing 11 taon. Dahil sa matitinding pagbabagong ito, makatuwirang isipin na hindi matatag ang klima sa exoplaneta. Hindi maiiwasan ang matitinding pagbabago ng temperatura. Ito ay dahil ang pinakamaraming liwanag mula sa bituin ay palaging lumilipat sa mga polo at pabalik. Dahil dito, posibleng malalakas na puwersa ang nabubuo sa ibabaw ng exoplanet. Wala pa tayong nakita na ganito kahit sa Jupiter. Kapag nagbabanggaan ang mga bagyo, nagkakaroon ng atmospheric na pagsabog na lumalabas papuntang kalawakan na natatalo pa ang grabidad.
Ang mga ganitong pagsabog ay maaaring manatili sa labas ng atmosfera ng exoplanet sa loob ng ilang sandali, ngunit sa huli nanaig pa rin ang puwersa ng grabidad at hinihila silang pabalik. Oo, siguradong hindi mabubuhay ang mga tao doon. Ngayon, nandito na tayo malapit sa sistema. Kepler 36 na 1,530 liwanag taon ang layo mula sa ating planeta. Sa gitna ay matatagpuan ang isang bituin na halos kapareho ng masa ng araw. Ngunit ang radius ng araw ay 62% na mas maliit kaysa sa radius ng bituing ito. Ang bituing ito ay pinalilibutan ng dalawang bagay. Isang maliit na kopya ng Neptune na may mataas na temperatura at isang super Earth na may mabatong ibabaw. Tuwing ika-97 araw ang dalawang planetang ito ay lumalapit ng husto sa isa't isa. Halos 2 milyong kilometro ang pagitan. Napakaliit niyan kumpara sa kalawakan. Ang malalakas na grabidad ng dalawang planeta ay nagdudulot ng malaking pagbabago at sakuna. Lalo na itong kapansin-pansin sa superlupa na tinatawag na Kepler 36b, kung saan madalas mangyari ang pagbitak ng crust at malalakas na lindol. Siyempre, hindi rin mawawala ang malalakas na bulkan. Nagbubuga sila ng napakaraming lava na bumubuo ng nagbabagang mga lawa at karagatan. Ang temperatura sa Kepler 36b tinatayang ay mga 700 degrees Celsius. Mas malaki ang radius ng planeta ng 1.5x kaysa daigdig at 30% mas mataas ang densidad nito. Ang Kepler 36b ay malamang na binubuo ng bakal at iba pang mabibigat na metal. Maaaring isa ito sa mga gas giant na nawala ang kanyang atmosfera. Ibig sabihin, posibleng kabilang ang Kepler 36b sa mga hypothetical na Chthonic na planeta. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pangalawang planeta na tinawag na Kepler 36c. Dahil ang bagay na ito ay napakalapit sa kanyang bituin, tulad ng sa kaso ng Super Earth, mataas din ang temperatura doon, mga 655 degrees Celsius. Ang radius ng Kepler 36c ay halos 4 na beses na mas malaki kaysa sa Earth. Malamang, ang makapal na atmosfera nito ay binubuo ng helium, hydrogen at nitrogen. Ang ganitong sistema ng planeta ay maaaring magdulot ng maraming sakuna. Natural lang na ang grabidad ng dalawang planeta ay nagbabago sa kanilang mga orbit. Naaantala ang mga proseso kaya mahirap hulaan ang magiging pag-unlad ng sistema. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na sa huli, magbabanggaan ang dalawang planeta at sa kanilang pagkawasak, mag-iiwan lamang sila ng maraming piraso. Mas lalo pa nitong guguluhin ang kaayusan sa loob ng sistema, kung sakaling nagkaroon man ng kaayusan noon. Sa mundo ng kakaibang pangyayari sa kalawakan, bawat planeta at bituin ay tila pahina ng siyensyang pantastikong nobela. Sa ilalim ng kanilang, sa unang tingin karaniwang anyo, ay nakatago ang hindi pa natutuklasang lalim na nagpapalawak ng ating pag-unawa sa universo. Ang mga kakaibang ito ay tila hinahamon ang ating mga pananaw tungkol sa mga batas ng kalikasan. Inaakit tayo na tuklasin hindi lang ang mga panlabas na hangganan ng kalawakan, kundi pati na rin ang mga hangganan ng sarili nating pag-unawa. Dinadala ba nila tayo sa mga bagong tuklas o lalo lang nilang binibigyang diin ang kakulangan ng ating kaalaman? Naisip mo na ba na pwede tayong magbago ng labis na hindi na natin maituring na kamag-anak ang ating mahal sa buhay? Halimbawa, gaya ng kay Scott Kelly, mayroon siyang kambal na kapatid na si Mark. Oo, dati nga. Dahil matapos ang maraming taon, nalaman na hindi na magkatulad ang kanilang DNA. Nakakatakot at nakakakaba pakinggan. Pero paano kung sabihin naming ang dahilan ay kalawakan? Totoo bang kambal sina Mark at Scott? Si Scott ay astronaut na may record na natili sa kalawakan ng 300 at 40 araw at 8 oras. Napakahalaga ng eksperimentong ito dahil pinayagan nitong masubaybayan ng mga siyentipiko kung paano nagbabago ang katawan ng tao sa ganitong mga kondisyon. Sa kaso ni Scott Kelly, kapansin-pansing nagbago ang kanyang genetic code. Bagaman dapat sabihin na iba-iba ang reaksyon ng mga tao sa ganitong mga kondisyon, hindi pa rin natin alam ang lahat ng maaaring mangyari. Ngayon, tatalakayin natin ang malakas ngunit di nakikitang impluensya ng kalawakan. Ano kaya ang epekto ng mga anomalya nito sa atin? Sa simula, tatalakayin natin ng detalyado ang eksperimento kay Scott Kelly. Bago siya lumipad sa kalawakan, masusing sinuri siya. Para makita ang lahat ng pagbabago sa katawan ni Scott, inihambing ang kanyang DNA sa DNA ng kapatid niyang si Mark. Gaya ng inaasahan,
Pareho ang resulta dahil kambal ang dalawang lalaki. Inaasahan ng mga siyentipiko ang malalaking pagbabago sa katawan ni Scott pagkatapos ng eksperimento. Ngunit laking gulat nila sa kung anong uri ng mga pagbabago ang lumabas. Sa huli, nag-iba ng husto ang microflora sa bituka at nagbago rin ang pagbuo ng mga buto. Pangalawa, humaba pa ang mga telomere sa kromosoma ng mga selula ng dugo. Pangatlo at pinakakapana-panabik, mas matangkad na si Scott kaysa sa kambal niya. Kahit dati magka-height lang sila bago ang eksperimento. Malamang, ito ay naging reaksyon ng katawan sa kakulangan ng oksiheno at sa huminang grabidad. Kung ang mga pagbabagong ito ay reaksyon lang sa stress, lohikal isipin na babalik din sa normal ang mga palatandaan. Nagpatuloy ang pagmamasid kay Scott at napatunayan na bumalik sa dati ang microflora ng bituka, haba ng telomere at taas niya. Sa totoo lang, ang kalawakan ay hindi lang kamangha-mangha kundi nakakatakot din. Ang buong kwentong ito ay parang kwento sa isang siyensyang pantastikong pelikula ng katatakutan na katulad ng Skvos Gorisont, kung saan ang mga taong sumilip sa hangganan ng kilalang kalawakan ay nagiging mga tunay na halimaw. Pero itigil na muna natin ang ating mga imahinasyon. Siguradong di mo pa naisip paano kinakaya ng mga astronaut ang kanilang misyon sa kalawakan. Ang pagkasira ng nervous system, pagde-deform ng mga eyeball, iyan ay ilan lang sa mga problema. Nakakatakot ang kalawakan. At hindi lang dahil sa hindi nakikitang mapanirang lakas nito, kundi pati na rin sa kawalan. Oo, iniisip natin na bawat hakbang sa universo ay may galaksya at bituin, pero hindi ganoon. Kung pagbabasehan lang natin ang mga mathematical na kalkulasyon, halimbawa, ang kabuuang dami ng materya sa kalawakan ay umaabot sa 0 na sinusundan ng 20 zero tapos 42 sa dulo. Ipinapahiwatig nito na malamang sa isang random na punto ng universo, wala tayong makikita sa paligid natin. Puro kawalan lang ang nakapaligid sa atin. At kahit na mapunta tayo malapit sa madilim na ulap ng alikabok na Bernard, 68, wala pa rin tayong makikita. Kahit na maraming maliwanag na bituin doon, ito ay dahil ang ulap ay nire-reflect lang ang liwanag pabalik mula rito. Para sa malakas na teleskopyo, hindi ito problema, pero para sa mata ng tao, iba na iyon. Babalik tayo sa usapin ng materya. Naiintindihan nating maliit lang ang bahagi nito sa kalawakan. Kahit sa mga larawan ng universo, parang hindi ganoon ang itsura, na parang may mga sapot ng materya kahit saan, pero kahit yung 20% ng materya na meron sa buong universo, napakababa pa rin ng densidad nito. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit iba ang kalawakan sa totoong buhay kaysa sa mga larawan. Medyo kakaiba itong pakinggan. Kung pagsamahin ang lahat ng materya at gawing kubo, mas maliit ng ilang ulit ang haba ng gilid nito kaysa distansya mula gitna ng daang gatas hanggang araw. At tandaan ninyo, dito kasya ang literal na lahat. Kabilang na ang mga kumpol ng galaksya, na kung ikukumpara ang isang galaksya ay parang butil lang ng buhangin. Masuwerte tayo, mga tagalupa, dahil tuwing gabi na malinaw ang langit, pwede nating pagmasdan ang mga bituin. Pero paano naman kaya ang mga mundo na wala silang ganitong pagkakataon? Isipin natin na sa malayong lugar, may sibilisasyong naninirahan sa planetang napapaligiran ng itim na kawalan. Paano kaya uunlad ang ganitong hypothetical na sibilisasyon? Magkakaroon kaya sila ng interes sa pag-aaral ng kalawakan o iisipin nila na wala ng ibang bagay sa labas ng kanilang mundo? Kung talagang umiiral ang mga alien at nakatira sila sa ganitong mundo, talagang maaawa ka na lang sa kanila dahil hindi nila malalaman ang tungkol sa maraming kakaibang pangyayari. Halimbawa, tungkol sa itim na ulap na tinatawag na APM 8,770. Ang APM 8,770 ay may masang plus 5255, 20 beses mas malaki sa araw at milyon-milyong beses mas malakas ang enerhiya. Kamangha-mangha ang katotohanan ito, pero hindi dito nagtatapos. Sa paligid ng itim na butas, nabuo ang ulap ng singaw ng tubig. Oh, tama ang narinig nyo. Ang tubig doon ay 1 trilyong beses higit kaysa sa daigdig. Hindi pa natutukoy ng mga siyentipiko kung paano eksaktong nabuo ang kakaibang estruktura. Una, nakita ng ating mga aparato ang itim na higanting planetang 32b, isang gas na planeta na sumisipsip ng 99% ng liwanag mula sa kanyang bituin. Dahil dito, umaabot sa 1,000 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw nito. Makikita rin sa paligid ng planeta
ang isang mapulang liwanag. Dahil ito sa mataas na temperatura, para sa amin, ang 3-2B ay perpekto para sa siyentipikong pag-aaral at pelikulang pantastiko. Sa totoo, hindi na kailangan lumayo para makahanap ng nakakatakot. Maraming kawili-wiling pangyayari sa solar system natin. Narito ang larawan sa harapan ninyo, kuha ng Solar Dynamics Observatory ng National Aeronautics and Space Administration noong 2014. Oo, ito ang ating araw. Pero sa larawang ito, parang kalabasan ng Halloween ang itsura nito. Mukhang medyo nakakatakot pero sa totoo lang, ito ay normal lang na aktibidad sa ibabaw ng araw. Karaniwan lang itong pangyayari. Kung titingnan natin ang Mars, ang mga katangian nito ay nagdudulot ng teorya ng sabwatan. Noong 2016 nagbigay sa atin ang Marso rover na Curiosity ng serye ng mga larawan ng ibabaw ng planeta. At napansin ng mga mapanuring tao ang isang kutsara at isang naging batong isda. Ibig bang sabihin nito na minsan ay may buhay na umunlad sa Mars? O may ibang napunta na sa pulang planeta, may iba bukod sa atin? Mukhang kamangha-mangha ito, pero ito ay simpleng anyo lang ng mga bato. Dito, masyadong pangkaraniwan ang lahat. Ang kalawakan ay hindi lang nakikita, pwede rin marinig. Dahil may vacuum, ang naririnig natin ay ang malalim na katahimikan. Gayunpaman, ginawang sound wave ng National Aeronautics and Space Administration ang radio emission. Kaya, nagkaroon tayo ng pagkakataon na marinig ang ating solar system. Narito ang tunog ng Titan, Saturn, Jupiter, Araw, at marami pang iba. Pakinggan ninyo. Ang kalawakan ay hindi lang basta langit na puno ng mga bituin. Ito ay isang napakalakas na puwersa na nagpapasunod sa tao sa kanyang mga patakaran. Napuno ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Hindi biro ang kalawakan, napakarami pa nating hindi alam tungkol dito. Sabi nga, ang hindi alam ay maaaring maging delikado. Voyager 1. Ilang beses na rin nating natalakay dito sa channel ang kamanghamanghang sasakyang pangkalawakan na ito. Matagal na niyang dala ang titulo bilang pinakamalayo sa daigdig na bagay sa kalawakan na nilikha ng tao. Ngayon, 24 bilyong kilometro na ang layo ng Voyager 1 mula sa atin. Inilunsad ang sasakyan noong Setyembre 5, 1977. At syempre, sa tagal ng misyon niya, hindi lahat naging maayos. Nagkaroon ng mga problema si Voyager 1 at nitong mga huling buwan ay wala tayong natanggap na balita mula sa sasakyan. Malinaw na nagkaroon ng aberya. Kung titingnan ang medyo matandang edad ni Voyager, hindi na nakakagulat ang ganitong pangyayari. At pagkatapos ng matagal na pananahimik, nagpadala na rin ng signal sa atin ang sasakyan. Paano ito nangyari? Ano ba talaga ang naging sira? At talagang naayos na ba ng buo ang problema? Matagal nang pinipilit ng mga siyentipiko ng National Aeronautics and Space Administration ayusin ang aberya ng sasakyan, ngunit marami silang naranasang pagsubok. Una, dahil matanda na si Voyager, luma na rin ang teknolohiyang ginamit dito. At hindi naman gaanong nagbago ang sitwasyon kahit na ilang beses nang na-update ang sistema. Para maintindihan ninyo ang laki ng problema, kayang tumanggap ng Voyager ng 8,000 utos
Samantalang, ang mga smartphone natin na non-Benmanimbanbia ay kayang tumanggap ng 100 bilyong utos kada segundo. Pangalawa, may isa pang problema na lumalabas dito. Ang team na nagtrabaho sa Voyager noong umpisa pa lang ay matagal nang hindi aktibo. Nagpakasipag ang mga modernong sayentipiko sa pag-aaral ng lumang dokumento sa archive. Hindi naging madali ang pag-unawa kung paano gumagana ang mga sistema ng aparato. Para maintindihan ang naging sira, magkukwento muna kami tungkol sa mga computer ng Voyager. Gumagana ang mga ito sa binary na sistema. Para magpadala ng impormasyon, ginagamit ang 2 bit, 0 at 1, nakakabuo ng iba't ibang kombinasyon ang 0 at 1 para makapagpadala ng impormasyon tulad ng larawan o tunog. Isipin mo, ang dami nating natatanggap na datos mula lang sa 2 numerong ito. Bagaman, dapat linawin na bago ipadala sa daigdig, ang mga datos ay binabago muna sa isang modulating carrier signal. Ang ganitong uri ng signal ay maaaring magdala ng impormasyon. Nakakarating din ang mga datos sa daigdig dahil sa sistema ng mga radio antenna na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Ang sistemang ito ay tinatawag na Deep Space Network o simpleng sistema ng malayuang kalawakan. Kailangan ito para matiyak ang tuloy-tuloy na pagkuha ng impormasyon mula sa lahat ng sasakyang pangkalawakan at maiwasan ang mga problemang dulot ng pag-ikot ng planeta. May 3 computer na naka-install sa loob ng sasakyang pangkalawakan at nagkaroon ng aberya sa isa sa mga ito. Ang tinutukoy ay ang Flight Data System Computer sa Flight Data System. Mahalaga ito sa amin dahil pinagsasama nito ang datos ng minamasdang bahagi ng kalawakan at operasyon ng sasakyang pangkalawakan. Ang Flight Data System ang nagpapadala ng impormasyon sa Telemetry Modulation Unit, na nagpoproseso at nagpapadala nito pabalik sa daigdig. Sa huling pagkakataon, nagpadala ang telemetry modulation ng kakaibang signal na puro hindi mabasang kumpol ng numero. Nalaman ng mga siyentipiko na hindi na maayos ang Flight Data System at binabago ang datos. Madalas mangyari ang ganitong mga sitwasyon sa mga spacecraft. At doon, nire-reset lang nila ang sistema. Ibig sabihin, ginagamit nila ang kilalang paraan na patayin buksan. At sa karamihan ng mga kaso, nakakatulong ito. Parehong paraan ang ginamit noon sa pag-aayos ng aberya sa Hubble Voyager 2 noong 2010 at Voyager 1. Pagkatapos mag-restart, hindi pa rin gumana ng maayos ang Flight Data System na sistema. Kailangang pag-aralan ng mga sayentipiko ang maraming impormasyon tungkol sa Voyager systems at proseso ng pagbuo nito para makahanap ng solusyon. Doon lumitaw ang hinalang nasa microchip ang problema. Para malaman kung totoo nga ito, nagpatakbo ang mga siyentipiko ng tinatawag na POKE command na nagbibigay daan para direktang makipag-ugnayan sa hardware ng sistema at baguhin ang kinakailangang mga parameter. Gamit ang POKE command, pinatakbo ang pagproseso ng impormasyon sa iba't ibang ayos sa Flight Data System. Nang makatanggap ng bagong datos, inihambing ito ng mga siyentipiko sa mga nauna bago ang aberya. Malinaw na ngayon na ang pag-format ay hindi na katulad ng dati. At pagkatapos ay nalaman nila na tumigil na sa paggana ang isa sa mga microchip. Dahil dito, nasira ang halos 3% ng memorya ng Flight Data System, kabilang ang mahalagang program code. Isa itong seryosong sira na hindi kayang ayusin ng simpleng on at off. Mahirap hanapan ng solusyon dahil imposibleng palitan ang microchip. Noon naisip ng mga siyentipiko na ilipat ang mahalagang program code sa ibang bahagi ng memorya na hindi nasira. Gayunpaman, hindi ito maisakatuparan dahil wala ni isang bahagi na sapat ang laki para magkasya ito. Dumaan sa matinding hakbang ang mga siyentipiko. Nagpasya silang hatiin ang code sa ilang bahagi upang mailipat ito sa ibang mga cell at mapanatili pa rin ang kanilang kakayahan. Matagal ang prosesong ito para magawa ng mga siyentipiko na palitan ng tama ang ilang bahagi ng code. Mahalagang ihiwalay ang bahagi na responsable sa impormasyon tungkol sa teknikal na mga katangian ng aparato. Noong Abril 18 nilipat siya sa ibang seksyon. Pagkatapos nito, inutusan si Voyager na muling ihanda ang mga datos para ipadala sa daigdig. Ang kanilang mga siyentipiko ay sabik na naghihintay dahil ito ang magiging sagot kung nagtagumpay ba silang ayusin ang mga aberya. Dumating na ang araw ng X noong Mayo 20. Totoo, naging matagumpay ang lahat, kaya ngayon masusubaybayan na ng mga siyentipiko ang lagay ng bawat bahagi ng Voyager. Bilang paggunita, nag-post ang National Aeronautics and Space Administration sa kanilang pahina ng publikasyon na may salitang, "Kumusta? Ako ito." Hindi pa ito lahat, hindi pa rin lubusang naayos ang mga aberya.
May hinihintay pang ikalawang bahagi ng trabaho ang mga siyentipiko para makapagtipon at makaproseso ng datos mula sa kalawakan ang Flight Data System. Patuloy na inilipat ng National Aeronautics and Space Administration ang mga code sa mga buo pang bahagi ng Flight Data System Memoria. Mahalaga para sa atin ang impormasyon mula kay Voyager 1 dahil napakalayo na niya mula sa ating planeta at kaya niyang pag-aralan ang mga bagay tulad ng cosmic rays na hindi natin kayang saliksikin gamit ang ibang mga aparato. Kahit na palayo ng palayo si Voyager 1 sa atin at dumarami ang mga hadlang, patuloy pa rin siyang gumagana. Posibleng maubos ang enerhiya ng Voyager pagkalipas ng 2025. Pagkatapos nito, maglalakbay na sila nang nag-iisa sa kalawakan ng universo na wala ng anumang koneksyon sa daigdig. Maaaring sa loob ng 40,000 taon, lalapit si Voyager 1 sa bituin Gliese 400 at 45 sa konstelasyon ng Giraffe. Gayunpaman, hindi natin ito malalaman dito sa daigdig. Maaaring wala na rin ang sangkatauhan sa panahong iyon. Habang tinitingnan natin ang dalawang Voyager, lalo nating naiisip kung gaano kabigat at sipag ang trabahong inilaan at lakas na ginugol sa paggawa ng mga makinang ito. Tulad ng mga siyentipiko noon at ngayon, mahalaga na ang Voyager sa agham ng kalawakan. Sa tingin mo, makakatanggap pa tayo ng balita mula sa mga makinang ito?